Let's pray. Father God in heaven, thank you, O Lord, for this time. We just come as we are, O Lord, humbled before your throne, to be once again be filled. Masuruan, Apo Diyos, through thy word. And let the power of the Holy Spirit, O Lord, speak to each one. Speak in the midst of us. Just let your voice, Father God, be our guide, O Lord. Open our spiritual understanding and senses over your word. Hide me, O Lord, behind your cross, and let your name alone be magnified. In Jesus' name, amen. Amen. Isang magandang umaga at mapagpalang araw sa bawat isa. Mapagpalang holiday. Amen. Parang sakto yung mensahe ngayong umaga. Testing. Yan. Maraming salamat sa Panginoon dahil marami pa rin tayo. Amen. And sabi po niya sa kanyang salita, can kindly flash Romans 15 verse 4. Consequently, faith 15:4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and the encouragement of the Scripture, we might have hope. Amen? Amen. Everything that was written, lahat po ng naisulat, amen, in the past. Ibig sabihin yung mga pangyayari nung nakaraan ay isinulat dahil may purpose. At ating inaaral ngayon, hindi lang basta aralin, pakinggan. Amen? To teach us, sabi niya dyan, upang tayo ay turuan. Nang sa ganon, we will to teach us so that through endurance, sa pamamagitan ng pag-endure, patience, mga kapatid, and the encouragement of the Scripture, we might have hope. Encouragement of the Word of God. So tanging ang salita lamang ng Panginoon ang nakakapagbigay sa atin ng encouragement upang magkaroon tayo ng pag-asa. Hindi lamang basta pag-asa, sabi niya dyan, we might have hope. Pag-asa na nakabase sa salita ng Panginoon. Hindi pag-asa na nakabase sa holiday. Pag-asa na nakabase sa iyong sahod. Pag-asa na nakabase sa iyong damit ngayon o sa mga pangangailangan o sa yung kaya mong bilhin na mga material na bagay. Ngunit pag-asa dahil alam natin, natutunan natin yung mga salita ng Panginoon simulat sa pul at yan ay nabubuhay sa ating pamumuhay. Na isa sa pamuhay natin, kaya hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Amen? Ayan. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Amen. The testing or the discipline in testing. Discipline in testing. Kapag naririnig natin yung salitang discipline, baot man nun. Diba? Okay, disiplinahan ka anak mo. Baot yung nasa isipan natin. Ano? Na, ay, baot man nun ni mama. Baot man nun ni manang. Sasapukin na naman ako niyon. So parang naging negative na yung dating sa atin when it comes to discipline. And knowing na discipline has inner teaching or inner lesson na hindi lang tayo nakafocus doon sa negativity. Disiplinaan mo dahil anak mo tani naghahanap kwarta. Yung unang papasok sa mind is, ay, pagdating ko sa bahay, papaluin ako. Pagdating ko sa bahay, pagsasabihan na naman ako. But how? Pumunta ba sa isipan natin kung bakit ka papaluin besides sa alam mong nagnakaw ka? Na kung bakit ka papaluin at kung bakit ka pagsasabihan? Bakit sila magagalit sa'yo? Amen? Discipline has deeper. It involves the Spirit in doing such. Most especially
especially for us believers. Na hindi lang tayo nadidisiplina, hindi lang tayo nagbibigay ng disiplina dahil gusto natin, dahil gusto ng Panginoon, kundi may dahilan, may cause and may effect. Amen? Hindi lang effect, hindi po. Hindi lang dahil cause, hindi po. There is an effect and there is cause. May dahilan at may makikita tayong effect nung dahilan na yun. And alam niyo ba ang nasa gitna ng cause and effect is discipline. Without cause, there is no discipline in between and there will never be an effect of that pangyayari. Ano po ba kasi ang ibig sabihin ng discipline? It is a training that develops character. Yung pagkatao, yung kabuuan natin. Training. So discipline, hindi pamamalo lang. Discipline, hindi negative lang. So training pala yan. So habang nadidisiplina pala tayo, we are being trained. Ano ang natitrain sa atin? Yung kabuuan natin. Body, soul, and spirit. Hindi lang limited sa physical. Hindi lang hanggang palo sa puwet. Hindi lang hanggang nasaktan yung emotion. But all the more, mga kapatid, our spirit also is being trained. Kaya nga, kabuuan, the character of our whole being. Sino ang hindi naranasan na disiplina dito? Lahat tayo dumaan sa disiplina ng ating mga magulang. Amen? Kahit may it be in spiritual or natural na pamilya, there is discipline. At kapag nasanay ka sa disiplina ng pamilya mo, example, in our family, 6 kaming magkakapatid, walang kakain kapag hindi kumpleto. Sabi ng nanay namin, ayan kayo sa sarili nila. Urahin nyo, ti kakadwayo. Urahin nyo, ti kakabsatyo. So walang kakain talaga pag ano. So yung mga alam nilang nahihintay, o alam nila yung oras ng kainan, handa nagpa-importante. On time, they should be there. Kasi they are also aware and they are sensitive. They know the discipline, they know the time, they know the aware sila sa mga taong may naghihintay sa kanila. Na parang they are not just thinking of their own, di ba? Handa ng mga anak na awan ng itchen. Yung ganun po ba na thinking? So, anong tawag din? They are also considering others beside themselves. Ano kaya, minsan, nagbayad ka nga agawit, yung mga ganun. Ala, sorry ka traffic. Hindi yung ikaw na ngayon nalit. Ka-traffic ganun. Kapag ka na traffic. Ang mga ganun, di ba? Na there are many things in that. That's why kapag ganun kami sumagot nun, tinitignan kami ng nanay namin, alam mo na. Alam na namin na after nun, may kasunod. May kasunod na namang discipline. Amen? So it is building our character through rules. Kaya may rules and punishment. Maawa na iti consequence na apay nga nag-ala ka iti kwartangahan mo nga bagi. Siyempre amen? And after that, are we going to do the same? Uy, naranasan ko din po nung bata ako, kumuha ako ng pera. Ay, kahit ko ti candy. Hindi ipagkatang ko. So pag may nakita kang piso o 5 pesos na nakano doon, kunin mo. Kasi nga, gusto mo ng candy. Gusto ng laman kong kumain. So kahit alam mong mali ang pagnakaw, ginawa mo. But you know, inside your heart, you know, adangay ti fear, adati butong ije unod na among nga mapanish ka, among nga mabaot ka. You know that malalaman din nila yung ginawa mo at may consequence yung ginawa mo. Pero nasarapan ka sa kinain mo. Kasi ginawa mo, anong tawag dun? Ay nano mo yung kagustuhan ng laman mong kumain ng candy. Are you following with me, kakapsan? Yeah. In spiritual, that is the same. I know and I believe that we are aware of the discipline of God. We know the Word of God. We know the Scripture even before. Amen? And sabi nga dun, it is teaching us the endurance that we will have while we are being disciplined. Another one, the ability to work consistently. Pagtatrabaho, being consistent. Para alam mo yung disiplina, yung rules within the house,
yung rule ng Panginoon, ano pa, yung teaching ng Panginoon, alam mo rin kung ano na ang gagawin mo. And it must be consistent. Hindi yung susundin mo ngayon si mama, kinabukasan, kahit dahil masakit ang ulo mo, ay, kahit hindi na ako maglaba kahit inutos ni mama. The following day, dahil maganda-ganda ang mood mo, kahit hindi sinabi ni mama, maglalaba ka. But what happened yesterday, nasa yung binilin ang utos sa'yo. Amen? So, another one, what is testing? Testing is trying something. You are going to try something to determine its quality. Diba, bago kayo bumibili ng ballpen, are you just going to buy and go to the counter and pay for it? First thing first, you are going to try, diba? Kung testingot man, talaga matlang ang surat. Kung ito talaga yung kulay na kailangan ko. Kung ito talaga yung quality ng point of the pen na kailangan mo. So testing, trying something to determine its quality. Pwede rin kung hanggang saan ang kalidad o yung quality ng tinatry mo, sinusubukan mo. So in other words, mga kapatid, we are being developed. We are being trained. Our characters, our behaviors are being developed in order for us to remain quality in the sight of God. Diba, pag bumibili tayo ng gamit, quality, diferensya, quality na. Diba, nagkaganon tayo? Kahit made in, ito, maganda rin naman yung quality. So we are basing sa quality ng binibili natin na kahit mura, kung quality ay kalidad. Kasi doon tayo nagbabase, tama po ba? Yung quality, for example, hindi ka naman bibili ng sapatos na same lang ang price, pero the quality magkaiba. So pipiliin mo pa rin yung quality. Amen? Sometimes nagbe-base sa brand. Sometimes nagbe-base sa presyo. So magkakaiba. But I believe, lahat ng tao, hindi yan bibili ng hindi quality. Hindi yan gagamit ng hindi quality. So lahat po ng tao, ang bibilhin, yung tatagal at yung maganda ang kalidad. Kasi sasabihin mo, ay sayang, yung pera. Amen? Kung hindi ito, hindi maganda ang quality, kung hindi kalidad. Kaya nga, may trusted na brand ang bawat isa sa atin. The same thing in the sight of the Lord. Amen? We are being tested to remain, so that our character will remain quality, consistent ang pagiging kalidad natin. Bakit? Dahil sa mga disiplina natin. Sa mga discipline. So in testing, hindi lang po yan basta testing lang din. Nadidisiplina rin po tayo sa mga testing sa buhay. Amen? Amen. In Matthew chapter 4, verse 1 to 11. This was the time, mga kapatid, na katatapos lamang ni Hesus Kristong mabautismuhan. And then He fasted 40 days and 40 nights. That's why in your Bible, ang sabi niya dyan, Jesus is tested in the wilderness. What is the quality of wilderness? Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. In other version, to be tested. Then the devil took him. Verse 2 po. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, tignan po natin yung sitwasyon ni Hesus Kristo dito. Katatapos niyang mag-fast, so ibig sabihin na-feel niya yung gutom kasi sabi niya dyan, he was hungry. Hungry physically kasi ikaw nga na ba naman ang hindi kumain. So even Jesus, nagutom rin siya physically after nag-fast siya. Sino yung nagutom after fasting? O anong ginawa ninyo? Nang eat all you can. At least honest.
The tempter came to him, o dahil gutom siya, pumunta kasi, even testing God allows. God permits. Kasi sabi niya, the Holy Spirit, ang Santo Espiritu ang nagdala sa kanya sa wilderness. Amen? What is the character of wilderness? Ano pa kasi ang wilderness? Walang tubig, meron man siguro, pero kukunti. Walang mga puno na masisilungan. Walang pagkain. May mga tanim pero cactus. May mga animal siguro doon, pero yung mga animal na nabubuhay sa disyerto nga. Ayan, so ganun po ang wilderness. Imagine mo, 40 days, 40 nights na no food. Wilderness pa yun So paano kaya siya, have you come to your mind na naglinong nga taiso na sa mga time na mainit ang panahon? Where did he shade himself? Sa mga panahon, umuulan ba sa disyerto? Kasi disyerto sa Cambodia hindi yung disyerto pero madalang umuulan. Maaari, maybe once a year or once in a while na umuulan. And then sabi niya dyan, tinest siya habang siya ay naggutom or gutom. The first is, sabi niya, ano ang first test sa kanya? Sige nga, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Gawin mo nga itong bato na tinapay. Alam po ba natin, aware po ba tayo na kayang gawin yun ni Hesus Kristo? Nasasabihin niya lang, kaya niyang gawin. Amen. And then next, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Ginawa niya bang tinapay yung bato? Hindi. Ito yung ine-exhort natin that man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi po pinatulan ni Hesus Kristo yun. That is a test na kayang gawin. Alam ni Satan na kayang gawin yun ni Hesus Kristo. Alam ni Satan na kaya mong gawin ang pinapasok niya sa isipan at sa puso mo na gagawin mo. But take note how Jesus responded. Man, it is written, sabi niya doon. Nakasulat. So, maalala po ba natin yung binasa natin kanina na it was written beforehand, noon pa man, to teach us. So, this one is one of them. Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Bread stands for everything in the Word that satisfy us. Yung mga material, yung mga tangible, nakikita, nahahawakan mo, na ginagamit ng mga tao. So ang damit mo, pwedeng gamitin yan ni Satan to test you. Yung trabaho natin, yung pagkain mismo, gagamitin yan para i-test yung pananampalataya mo. Pero, there is discipline in between or within that test. Ano po yung discipline doon? The discipline of, nasabi niya, it is written. Ginamit po niya yung disiplina, yung salita ng Panginoon to counteract Satan. Amen? Nakuha po ba natin yung point, mga kapatid? Okay. So first, ang una po dyan is yung mga material things, yung mga resources natin na galing mismo or binigay ng Panginoon. Yung binigay ng Panginoon or material things, dito po first natitest ang mga believer. Hindi yan ititest sa mga unbeliever o hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Sa atin po yan unang sinusubok. So sa pamamagitan ng mga ito, kapatid,
sinusubok yung quality mo, yung quality ng pananampalataya mo, yung quality ng spirito na nasa atin, yung quality ng character na pwede nating i-counteract sa temptation na yan. Paano nag-counteract si Jesus Christ? Hindi niya sinabing, sige, halika dito. Amen? Example, mga kapatid. Sa mga pagkain, I have this experience na in a meal, ay, ang daming nakukompleto yung meat, vegetable, fish, and then meron pang dessert, and then meron pang rice. So, kompleto yun. Lahat yun kompleto in a meal. Okay, so syempre, ang disiplina natin, kapag may natira, ano ang gagawin? Ubusin. Pinapaubos nyo kaya. So, may tao din makakaluban. Paano kung hindi talaga kaya? Diba? The common discipline is kaluban, taipapudot no, next meal. Tama? Are you following with me? Pero hindi ganun ang nangyayari. Makaluban, i-ref. The following meal, ay, nagluluto ulit ng panibagong putahe, 3 klase, 4 na putahe ulit. O may matitira ulit, tatakpan ulit. The next meal, magluluto ulit. So, ibig sabihin, every meal, magkakaiba ang putahe. So, ibig sabihin, bagong luto lahat sa bawat meal. So, saan napupunta yung mga natitirang na ilalagay sa ref na nai-stock? After some time, ilalagay sa basurahan. Ano yung reaction nyo, Ijay Kakabsan? Sayang. Paparehas tayo mag-advise o iti reaction. Nga sayang. Nung noapay na kaya mga ibalang, ay may sinabi ko talaga noon, ay para tayong nagbabasura ng dolyares dito. Pagkain lang, pero pera ang ginamit doon. You know the discipline there? I have always put this in my mind when Bishop said, I don't want to abuse the blessing, the grace of God. And Bishop Tatang, and I heard another one from Bishop Evelyn, do not waste the money of God. Oray, pinaghirapan mo yung perang ginamit mo doon, kapatid. Sino ang nagbigay sa'yo ng kalakasan? Tapos, parang itatapon mo lang yung kalakasan mong ginamit mo doon. Parang tinatapon mo lang yung kalakasan binigay sa'yo ng Panginoon. And then you are going to put it, yung parang, hindi ba natin kayang kontrolin? Para walang masayang? There is discipline there. Amen? Another one, gluttony is a sin. Yung busog ka na, kain ka. Ang kaya magis isang taawan, di pa tamaan. I am just saying this with how it is written on the Word of God. Amen? Pero kung natatamaan tayong lahat, Praise the Lord. praise the Lord. Amen? Gluttony is a sin. It is biblical, mga kapatid. Nga lalo na ngayon, magfa-famine. Ay, walang famine. Yung tumataas yung gasolina. And we all know that yung gasolina, ginagamit din niya sa pag-process ng mga pagkain. Amen? Kaya lalong tumataas ang presyo. Pero kung ganun na ganun ang practice natin na tapon, luto, tapon, tinatapon natin ang galing sa Panginoon. And God has taught us to use wisely these resources to give glory to His name. For the furtherance, for the expansion of His work, not for the greater na itatapon mo sa basurahan. Sayang! Uray kumangat garod na apan ipadigo, iti kaaruba, haan man. Amen? So there is discipline within that. Kaya sinasabi natin, ano yung sinasabi natin sa Matthew 6:25 and 34? Yun. Do not worry about your life. Do not worry about tomorrow. Or about your body. What will you wear? Is not life more important than food? And the body more important than clothes? Sinasabi-sabi natin ito pero hanggang nakasulat lang. Hanggang sinabi lang. But in reality, in action, wala. So ngayon I don't know, but in my heart, with all the disciplines
yung natututunan ko din, nakikita natin yung mga iba't ibang I think it's time already for us na hindi lang dahil tumaas ang presyo ng gasolina, bagkus dahil ito ang kalooban ng Panginoon na dapat natin gawin. Amen. Let us not abuse the blessing that comes. Kasi pag na-abuse yan, ay wala. Ano ang mangyayari pag na-abuse? Ano ang mangyayari sa taong physically abused? Magkakasakit, mamamatay. So ganun din po, ano ang mamamatay sa atin? Kapag na-abuse natin yung mga blessing, yung mga resources na binibigay ng Panginoon. Kaya let's check, sabi niya dyan, sinasabi natin yung mga verses, another one doon sa 6:34. Do not worry about tomorrow. O kaya pala, do not worry about tomorrow kasi ang daming tinatapon. Diba? Do not worry. So parang ipapakita mo, do not worry. Kaya ang dami nating tinatapon. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So the day that you have wasted food, that is a trouble, a day of trouble. And then the following day, kaya alam nyo, pag naiipon yung mga itatapon mo in a week, parang abasto mo na yun sa isang buwan. Nusak na may sakit, abastok tinuwa, siguro nga bulan. Sayang. Blessings comes from the Lord. Resources. Kaya hindi na natin itatapik dito yung mga, I believe na marami na tayong napakinggan when it comes to discipline, when it comes to resources, pero the deeper part of it, yun po yung hindi natin napapansin. Amen? Amen. So I believe, marami sa atin din dito, marami tayong, we are doing this. Gawin natin sa mga resources that we have, we make sure, we see to it that we are going to use them in accordance to the will of God. Siguro sasabihin nila, ano nang tawag ko? Napaka-stingy naman or hindi po ka-stingy. Ito yung common na naman na sakit din ng mga mananampalataya na nami-misinterpret minsan. O di ba kung minsan yung ugali o yung mukha o pagmumukha o yung itsura ng katabi mo is nami-misinterpret mo minsan. Ganun din po sa mga katuruan na nanggagaling mismo sa ating Diyos. Nami-misinterpret natin. Iba yung pagkaintindi natin. Bakit? Ano ang dahilan? Bakit nami-misunderstood natin? How are we going to understand it well? Kapag napuspos po tayo ng banal na Espiritu. Kaya katakot-takot pala na mawalan ka or makaltasan ka ng Espiritu kahit isang ganun lang siguro na maikaltas sa'yo, malaking bagay sa pagkatao mo at maraming mawawala or maraming part sa'yo sa pananampalataya mo na magkakasakit. Amen. Dahil, kaya sabi niya dyan, one day in the court of the Lord is like a 1,000 years. Imagine, 1:1,000. Ganun po ang Diyos. Sa kung ganun nga, kahit ganun lang nakatiting ang natanggal na Espiritu ng Diyos sa atin, ang nababawas sa atin, ay malaki na sakop ng pagkatao ang magkakasakit sa atin, na parte ng pananampalataya ang magkakasakit or yung hihina sa ating pananampalataya. Amen? So, ganun po kapatid, na yes, that is the word of the Lord. We have that faith. This is also teaching us having faith. But if our faith is nakabase nga doon lamang sa mga material resources, wala din mangyayari. Do not worry about tomorrow, kaya kahit magtapon tayo. Do not worry about tomorrow, kaya wag mo nang patayin ang ilaw, hayaan mo lang dyan. Do not worry about tomorrow nga eh. Ano pa? Do not worry about tomorrow, kaya sige lang. Gasto here, gasto there. I believe God has given us wisdom. Amen? Wisdom, sabihin mo nga dyan sa katabi mo.
Wisdom on managing. Wisdom on stewarding. Napakinggan natin yung stewardship. So, hindi lang po tao ang hindi lang. Ito yung sabi nila. Ang stewardship is tungkol lang sa mga biyaya. Ay, lahat ng bagay. Tapos sasabihin, ay, hindi mo alam ang stewardship, hindi mo alam ang servanthood. But anyway, that is why God is teaching us right now na to consider everything, every simple detail in what we are doing, amen, comes from the Lord. Ano pa yung Deuteronomy 28, verse 1 to 9? If you fully obey the Lord your God and carefully follow all, sabi niya pa doon, all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Kaya pala hindi tumataas ang sahod. Nasa Cambodia kami, bayad mo na, konti sahod, sabi ng mga ibang kapatid. Bakit? Hindi pala tumataas ang sahod. Kasi nga simpleng lang na ng mga resources ng pagkain, you cannot do it properly with quality. So how much more kapag tataas yung sahod mo, edi mas tataas pa yung masisira o yung maitatapon. Sabi nila habang lumalaki o tumataas ang sahod, lumalaki at tumataas, dumarami daw ang gagastusin, ang expenses. Tama po ba? Bakit kaya hindi manatiling? Oo nga. Dapat yung tithe ang tumataas, no? Pero yung expenses mo dapat parehas lang. Pero kapag tumaas yung sahod, sige, kahit nung kukunti pa ang sahod mo, kaya mong binudget mo 100. For example, ako, kasi ang budget ko sa food, 50 a month, USD. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit kamote at oatmeal at banana ang pagkain ko breakfast. Doon ako, Okay, halimbawa 50. Nung tumaas ang sahod ko, dapat ganun pa rin ang expenses mo, sa pagkain. Pero bakit nagduble? Pero yung tithes mo, tumaas nga yung tithes mo. Pero yung offering mo, ganun pa rin. Magkaiba po ang tithes sa offerings, mga kapatid. Amen? Are we following? Are we getting the point, mga kapatid? Nung nasa FBK ako, nung volunteer ako doon, sagot nila ang SSS PhilHealth. Allowance lang ang tinatanggap ko, parang transportation allowance. Sabi ko, naibibigay ko naman ang tithes and offerings ko. May natitira, nasisave ka. Nung na-regular na ako, tinaas yung sahod. I'm telling this by experience. Nung tumaas yung sahod ko, bakit? Oo, tumaas yung tithes, tumaas yung offering, tumaas din ang expenses. Wala pang masave. Bakit parang baliktad? Nung volunteer lang ako, may mas nasisave ka. Pero nung naging regular ka na, wala na yung save. Kaya sabi ko, oh Lord, forgive me. Na-experience tayo ba na yung kakapsan? Have we come to parang to see, to look every single detail in what we are doing, na sabi natin parang hindi spiritual, na parang wala lang sa Panginoon. Pero sometimes doon pala nagsisimula kung bakit ang blessing, ang favor ay parang na-stop. Hindi umaagos ang Espiritu ng Diyos. Because of that just simple na nakakaligtaan or hindi natin napapansin na kaparti yun ng pananampalataya and spiritual life mo na hindi lang dahil hanggang doon ka lang sa secular. Kapag money, pag natanggal ko na yung tithe, secular na yung money. Hindi po ganun. When you receive your salary, for example, ano ang unang tinatanggal ninyo? Yung totoo. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Diyos. Nung una-una, ay, katakpay siya, ibayad ko pero yung amount of my tithe, ganun pa rin. Yung hindi, yung kung, for example, 500 ang sahod mo, ang tatanggalin mo sa tithe mo, 50, tama? Pero ang ginagawa ko noon,
tanggalin ko muna yung mga ibabayad ko, for example, and then isi-separate ko muna yung mga expenses, and then saka ko tanggalin yung 50 na tithe. Pero 50 pa rin ang binibigay na tithe. Sabi ko, parang wala pa rin. Parang walang nangyayari. Adalo. And then, I change how I separate kung paano ko i-divide yung income. The following nandyan na yung salary, ang una kong tinanggal, tithe muna. And then, sumunod na yung savings, yung mga expenses, ganun-ganun. So, first, and then, nakita mo na yung effect ng ginawa mo, na you remove first the tithe. So even in just simple na yun may disiplina akong natutunan doon. First thing first, although maikasabang advice mo, remove your tithe. Remove, do not remove, separate your tithe. So inuna ko muna yung tithe, may pagbabagong nangyari. So parang, hindi na nababawasan, parang all the more na kung magkano yung nandun na allowance mo. Sometimes, parang walang naibabawas, gumagasto ka naman. And then, may temptation pa rin. There's still temptation na, guyudong kit ni data tithe mo. Yeah? Okay. And then, the following, dahil ganun na naman ang nangyayari na natitempt ka sa tithe. Kasi for example, kung Wednesday ang sahuran mo, ang sahod mo dumating. So, sa Sunday ka pa magta-tithe, separate mo sa Sunday ka pa magta-tithe kasi na service. Okay, so the following, ang ginawa ko na naman, sineparate ko na agad yung tithe ko. What I did is hindi ko na lang siya basta tinabi. I inserted it inside my Bible. Para kapag matempt ka, wala kang hiyak, Melanie. Binigay mo na yan sa Panginoon. So, nakita ko na that with all those three na paraan ko before, na pinakitang paraan, I've seen how God sustained me, not only me, my family, and even the work. So the discipline there, mga kapatid, I hope sana po na nauunawaan po natin yung mensahe na nababasa through this word. And I believe na the Holy Spirit also is teaching you right now. Amen? Amen. Sabi niya dyan, follow His commands I give you today. The Lord your God will set you high above all the nations on earth. From every simple, basic, or primary discipline, malaking bagay po yun sa Panginoon. Kaya, kapag nalagpasan mo yung simple test, simple discipline, here comes another, or magle-level up din yung discipline sa'yo ng Panginoon. Magle-level up din yung testing. Magle-level up din yung spirito ng Panginoon. Magle-level up din yung pananampalataya mo. Your faith, our faith will also level up. Amen? So, hindi po constant or stagnant pala ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kundi, increasing. Kung graph mo yan, increasing. Amen po ba? Okay, and then next verse, sabi niya, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. Dito ako napahiya, dito ako nirebuke din ng Panginoon. Na hindi lang kung saan ka nakatira, doon kanya i-bless. But even wherever you are, in the city, in the country, in Hong Kong, in Macau, in wherever the outreaches kung nasaan po yung mga ibang kapatiran. Amen? So, hindi lang limited sa kung nasaan yung bahay mo o kung nasaan yung employment mo. Another one, verse 4. The fruit of your womb will be blessed. So, hindi lang tayo yung makaka-experience ng blessing na yun, kundi pati yung mga anak po ninyo, yung asawa ninyo, yung mga kapatid po ninyo, or sa lahat, buong pamilya. There was a time when my sister was diagnosed with something bukol-bukol in the intestine. Sabi ko sa kanya, Lord, I will not
give this money. Sabi ng kapatid ko, isa na nasa Manila, let's pray and have that faith. Even you, ikaw na kapatid na makaka-experience niyan, level up also your faith. Maybe God is talking to you right now. There is something that God is telling you or wanting you to give up to Him na hindi mo pa nag-give up. So, yan, sama-sama, we prayed, we fasted for it, even financial, but my prayer to God, Lord, I will not send this money. What I did, I give it as a sacrificial offering, and I claim the healing of my sister. Sabi ng kapatid ko, sana han na ospital, di ba, panantiwar tayo ko, no, di ka iti trabaho, iti ako. Han ko mga ospital, ano ba, ospital, di bumakbak na. Ano yan? So ako na, wow. Doon ako na natignan, nasagit. So hindi ako nagpapadala. And then, praise the Lord, naisabot lahat ng mga, ng bayad niya sa operation, naging successful until now, she's still in the ministry. Ginagamit pa rin siya ng Panginoon sa ministry. And then, we claimed healing. So, she was healed. Amen. So, ganun din pala. Na yun nga yung pinapakita ng Panginoon na what we are doing or the effect of every single detail na ginagawa natin o yung discipline ng Panginoon na ginagawa natin ay yan po. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Another one, verse 5. Your basket and your kneading trough will be blessed. Ano ang sinisimbolize ng basket dyan? Kusina, pagkain, kneading. Ano ba ang minilid? Flour, di ba? Harina. Ano pa? Verse 6. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. So, lahat ng aspeto ng pamumuhay po natin or sino man na naka-attach sa'yo, even your ministry, kapatid, even the way how you are going to pray, how you are going to give your offerings or your tithes, our pledges, what else? Yung mga funds po natin, kahit sa pagbayad lang natin ng simpleng, yung mga kung may pinaano na t-shirt, ganito, or uniform, nagle-level up din. Dahil doon mismo makikita yung effect ng discipline o yung pagsunod natin sa discipline ng Panginoon. Amen? So maraming salamat. You claim this one, we claim this. That wherever we are, in our coming in and coming out, we are blessed. Souls, our evangelism ministry will be blessed. Amen? Our street preaching will be blessed. Bible studies, even sa pagbiyahe-biyahe na pupunta sa outreaches will be a blessing. Blessing does not come only on material things na kung saan natin test ang mga mananampalataya. But all the more, we just use it for the glory of God and everything. So hindi ibig sabihin na kapag na-test ka sa material thing, material thing din nababalik sa'yo. Your ministry, how you are going to pray, it will mag-iiba din, magli-level up, mabibless din, mabibigyan ng favor to your employment or even your employers. Tataas ang sahod nila, tataas din ang sahod mo. Ano pa? Tataas ang position nila, you will be given more chance to just go out. When you ask permission, they will allow you, okay. Amen? With all the privileges that God is giving to whoever, wherever, and whatever na naka-align or kasama ka, na nandun ka, will be blessed. Amen? So, hindi lang po pamilya, material ang pinag-uusapan dito. Most especially in terms of spiritual. Amen po ba? Amen. Amen. And verse 7,
The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Amen. Yung mga kaaway o umaaway sa'yo o kaaway ang tingin sa'yo, matatouch sila at magugulat ka na lang kinabukasan, nag-good morning na sa'yo. Oh, that's the blessing of being firm sa discipline ng Panginoon and widening our spiritual senses that we may able to see every single detail in what we are doing. And then, we will pray to God, Lord, just show me the things na hindi nakakalugod, hindi nakakaaya. At prune it, uproot it, remove it in me, so that I may be an effective evangelizer? Evangelist. Oh, very good. Oh, nawawala ang vocabulary ko. Effective evangelist. Ano pa? Deepened or firm prayer warrior, intercessor, spirit-filled worshiper. Wala kayong children ministry dito eh. Mayroon din yung sabi ng, yung children, hindi na sila nasa Sunday school. Na nakikijoin na lang sa adult. Sabi ko, edi magpalitan kayo ang mag-Sunday school, sila ang uupo sa adult sermon. Minsan, children ministry are also being taken for granted. Muyo po unang tiubing kahapsat. Kawan ti anak yu, maubing. On the family, for example, di ba, kunada, sukat titumang dagiti anak. Di ba? So ako na daw kanya, kaya pa yung makiasawa ka, taway, ilan may alis sukat, ditumang mo. Agaw, di sukat, ditumang mo, kuna ka. Puunan dagiti ubing. They are the next generation. I don't know also when you go to the Philippines, but makita yung iti ubing. Different level of challenge. And then, ano yung sabi pa niya dyan? The Lord will grant the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in seven. Ang alam kasi natin kapag enemy, maabak na hanggang doon na lang. We will pray to God, trust to God, maabak na. And then, maabak ka. Di ba ganun? But we are not looking at the deeper or on the other side. God is moving in their life. Na instead na magiging kaaway ang tingin nila sa'yo, o magiging kaaway ang tingin mo sa kanila, because God has touched them through prayer, patuloy mong pinapanalangin sila, balang araw hindi na kaaway ang tingin nila sa'yo, hindi na kontrabida ang tingin nila sa'yo, hindi na sungit, mukhang masungit ang tingin nila sa'yo. Bagkus nakikita na sa'yo ang nakikita na nila sa'yo is the glory of God. Amen? And verse 8, the Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Even sa paglaying on of hands, God will work in those lives through using the body parts that we have for the glory of God, not to specify or magnify the negativity or the weakness ng mga kapatiran. Most especially the unbeliever. Hindi po tayo ganoon, mga kapatid. Amen? Our part is to love them. And so with our co-believers. Ang nga kikinita iti mukat. Although ibaga mo, ada timukat mo. Ay, kasjay lang mo. Hantay mo ibaga, nagdakdak-kalay ang mukat mo. Uy, dakdak-kalakan niya mo. So, ganun po mga kapatid. And then, number 2, our mind and heart. Okay, the discipline. When we are tested, we remember that our mind and heart, this is our soul. Amen? Our soul is very important to God. It is where our will is. So, kapag nagsama yan, ayaw kagustuhan ng utak mo, kagustuhan ng puso mo ang nananaig sa atin. Siyempre, magiging will mo yan.
So, ang gagawin mo, ang susundin mo, yung kagustuhan mo lang, kalooban mo lang. But if what is in our mind is the mind of God, and what is in our heart is the heart, the heart of God, of course, it becomes already the will of God that is being seen, or yun na ang ginagawa mo, ginagawa natin. Kasi sabi niya doon, okay, next verse po tayo doon sa main text, verse 5 to 7. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Sa mataas na temple. And then, verse 6. If you are the Son of God, sabi niya, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Sige nga, dinala niya doon sa pinakamataas na tuktok. And then, sabi niya, sige nga, ihulog mo ang sarili mo, tignan natin kung yan if you are really the Son of God, kung isi-save ka. It is the devil speaking. Saan manggagaling ang decision diyan kung gagawin niya o hindi? Kung tatalon ba siya o kung ihuhulog niya ang sarili niya o hindi? When our minds and hearts comes together. But let us look at first verse 7. Sabi niya po doon, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. So wala tayong karapatang i-test ang ating Diyos. Dahil siya lamang ang may control ng utak at ng puso natin. Sige man, iparik naman Lord, no? Dahil nga talaga sang-sanggol, iti para kanya, iparik naman iti ayat. Diba? Ngamarik na kanya na, wala naman. The other term there is suicide. So kaya, now I understand. Totoo yung sinasabi nila. Yung mga nagsusuicide o yung mga attempted to they heard voices. And we know that voices comes from the devil. Amen? Kaya hindi tayo exempted dito ng mga believers. Amen? Hindi tayo exempted na hindi porket namati tayo, kilala natin ang Panginoon, we have the Spirit of God. Ay hindi pala tayo pwedeng sabihan ng kaaway na ganyan. We are the target of the enemy. We are the target of the devil. So let us be aware. Let us be aware. Paano natin mapapakinggan o maririnig yan? Ay, ano naman magkukulong ko lang siguro. Wala naman akong naririnig. Wala kang naririnig kasi you do not know how to identify the spirit that comes from God or from the evil. Colossians 3 verse 2. Set your minds. Colossians chapter 3 verse 2, sabi po niya doon, set your minds on things above, not on earthly things. Doon po tayo sa Romans 8, 6 to 8. The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Haan nga ibagan iti Espiritu, hindi sasabihin ng ni kailanman, hindi sasabihin sa iyo ng Panginoon na kitilin mo ang buhay mo. Tumalon ka dyan at magpakamatay ka. Hindi po. Tanging Espiritu lamang ng kaaway ang magsasabi niyan sa iyo. And next, verse 7. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor it can do so. Ayun nga, taliwas. Ang sinasabi ng kaaway ay taliwas sa sinasabi ng Diyos. And then verse 8. Those controlled by the sinful nature cannot please God. Yung kontrolado ng kaaway, kontrolado ni Satan, ng devil, ay ni kailanman ano ang gagawin nila, ano man yung desisyon na kanilang gagawin, hindi yan nakakalugod sa ating Diyos. Amen? Ni kailanman. Kaya we have to guard our mind and our heart na kailangan parehas na espiritu ang gumagalaw dyan. Nasa utak natin, espiritu pa rin ng Diyos. Sa puso mo, espiritu pa rin ng Diyos. Pero kung yung nasa heart mo ay espiritu mo,
o espiritu ng kaaway ay talagang, I'm confused. Naku-confused ako. Or natutuliro ka. Or ano pa, hindi mo alam yung ginagawa mo kasi nagkokontra yung espiritu. That's why our heart must be aligned sa puso ng Diyos. Our mind must be governed. Ano ang ibig sabihin ng governed? Controlled by the Spirit of God. Para magtutugma yung iniisip natin at yung nararamdaman mo at yung ikikilos mo o yung i-action mo. But kung magkaiba yung kapatid, doon na po tayo. Tapos sasabihin natin, I am being tested. Yun pala, ikaw mismo. Nasa sayo mismo. So let us check. Let us always feed our mind with the Word of God. Feed our heart with what is pleasing to the Lord. Tapno agtimpuyog da. Ag-unite. Amen? Then, here comes, it becomes already the Spirit of God that is moving in our life. No longer our own. No longer the spirit of the enemy. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon. Number 3. Ano po yung third na... But before that, because the devil wants to kill us, kinikil niya tayo sa puso. Kaya inilalagay niya sa ating puso, tinatamaan niya, alam niyo yung kupido na sinasabi nilang pana-pana, tapos makakaramdam ka ng pagmamahal. Ganun ang ginagawa ni Satan. Tinatamaan ka niya ng hatred sa puso mo, para yun ang ipakita mo, yun ang maramdaman mo. Kahit na sa isipan mo o sa mind mo ang sinasabi ng Panginoon, ibigin mo, comfort, encourage mo siya. Mahalin mo pa rin siya kahit may nagawa siyang masama. Pero dahil tinamaan ni Satan yung puso mo ng napakaraming arrow of hatred and forgiveness, ay hindi mo magawa. Kasi yung puso ang sinunod mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng Diyos. Okay, number 3 is the status. Okay, balik po tayo sa main text natin, mga kapatid. When we speak of status, sabi nila, what is your status in life? Single nga dapat pinapanood ko. Single, married, what else? Economic status. Poor, rich, above average. Status in your education. Failed or passed. Promoted, with honors. What else? Status. Okay. Doon po tayo sa ating main text, verse 8 to 10. So sa pangatlong pagkakataon na testing, the devil brought him again. Dinala siya doon sa pinakamataas na bundok. At ipinakita niya, sabi niya, and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All the kingdoms. So, kung doon saan yung pinuntahan ninyo, doon sa island, na liba, umakyat kayo doon sa tuktok and then nakita niyo yung kabuuan. All around. Parang ganun siguro ang pinagawa sa kanya. Tignan mo itong mga ito, sabi niya. Verse 9. All this I give you. Sabi niya, lahat ng ito ay bibigay ko sa iyo. Kung mag-bow down ka and worship me, if you're going to pray to me or worship me. Mga kapatid, sino po ang gumawa ng mundo? Sino ang lumikha ng kabuuan ng langit at lupa? Diyos. Ang Diyos. Bakit sinabi ni Satan, I will give to you? Nakikita mo ba ang mga ito? Ibibigay ko sa iyo. What is the status of Satan at that time? He is the enemy. Before na nalaglag si Lucifer from heaven, he was the morning star, worship leader in heaven. Status. Nagtrabaho. Ang status sa kanya, yung status niya ang daan na siya'y nalaglag. Nung nalaglag na, another status niya ulit ang
sumisira sa Panginoon. Another, status. Part siya ng creation. Pero inangkin niya, I will give to you all of this. Inangkin niya yung authority, the status of God who is the creator of heaven and earth. Are you following with me, mga kapatid? Amen. Han kayo nga alalaan iti glory that belongs to the Lord. Alam niyo, may nagsabing isang kapatid, ay nakakatakot yung preaching. I'm sorry if yung preaching niya parang siya yung Jesus. Let us check our minds. Wala hindi yun dito, baka sabihin yung wala yun dito, wala sa free believers, amen? Amen. Parang siya yung Jesus. Na siya yung daan. Parang ganun. Diba? Jesus is already in heaven, interceding for us. Pero kaya natin, dahil nasa sa atin yung Espiritu ng Panginoon, kaya we will able also to overcome all these trials and testings. Amen? Amen. Kaya mo, kapatid. Kaya sabi mo dyan sa katabi mo, kaya mo, kapatid. Kaya natin. Amen? By the Spirit, by the power of the Spirit of God. Amen. Kaya hindi sadya o hindi aksidente na maibin-sabing sa iti power of the Holy Spirit, because it is only through the power of the blood of the Lamb, through the power of the Holy Spirit, that we will be able to present ourselves fully with all humility to God. Nawala ang humility kay Lucifer, kaya natanggal, na-execute in heaven, inalis. Ginamit niya pa ulit yung status ng Diyos upang sabihin, I will give. Tagapagmana si Yesu Kristo. I will give you all this, sabi niya kay Jesus Christ. But Jesus said, let's see the answer of Jesus. Away from me, Satan. O basahin po natin lahat. Go. Jesus said to Satan, For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Are we serving God alone? Amen. Oh, sometimes I'm serving myself. I'm serving my boss. I'm serving my idols. Idolatry. The love of money. Even money. Yun na yung sinaserve natin. Money, money, money. Pag-ibig sa pera. And even how we are going to spend it. Sabi niya dyan, worship the Lord your God. With all that, yung tatlong testing na yun, kayang gawin yun lahat ni Yesu Kristo. But look at the discipline. Nandun pa rin yung discipline. That's why He was not able to give in to that temptation. And He has overcome it. So see, when we still, when we keep it in our life, the discipline of God, yung disiplina, yung katuruan, yung training ng Diyos sa atin, hindi tayo kailanman mag-give in sa testing na yan. Gaano man kalaki, alam niyo ba palaki ng palaki yung level ng test kay Jesus Christ? Pero nalagpasan niya lahat yung tatlong yun. Walang nabanggit dyan na ginawa niya o nag-give in siya. So ganun po. Prayer and fasting also empower us. We are being filled through prayer and fasting. We are being filled if we know what is written in the word of the Lord. Hindi lang hanggang know, na isa puso natin, nasa mind natin. And then, nagsabat ta, isu itirumwar ijay, ijay action. Amen? So can we just go to our Galatians 5:16 to 18. So I say, live by the Spirit, that you will not gratify the desires of the sinful nature. Kaya kung hindi tayo nabubuhay sa Espiritu ng Diyos,
ay kaya nating mag-give in sa lahat ng mga temptation or lahat ng mga testing na yan. Hindi tayo papasa sa testing kung hindi Espiritu ng Diyos ang nasa atin. Paano pag half-half na Spirit ang nasa atin? E di, pasang awa? Kahit pasang awa siguro, 75 ba ang pasang awa ngayon? Or 70? Parang naawa lang kaya ipinasa ka. Di ba mas masarap na pumasa ka dahil ginawa mo ang tama. Ginawa mo ang dapat. Ginawa mo kung ano ang sinabi ng Diyos. May sabi, sige, bali, manangaasi ti Apo. Let us not just settle for that. We also abuse the grace of God that comes from our Tatang Bishop also. Let us not abuse. Haan nga gabot, ada iti grasya, ada iti mercy. Ay na, duwa nga mercy. Haan nga gabot, ada iti grace, mercy, love, kindness, and compassion of God. Kat i-check tayo lang ng ma-agree. We are just claiming those words. How about the others? The other words of the Lord. Amen? So hanggang doon na lang, kaya yung pananampalataya natin, hanggang doon, di ba, Apo, tamas, asika kanya, iso nga, maawa-awatan da. In the end of the day, in the end of the age, panantumot ni Apo kanya tayo ngayon, di bali, Melanita, maaawatan na mo. But sorry, ijay ka left, nung ay kunanan to. Ay, masakit yun, kapatid. Yung nag-rely na lang tayo sa grace, mercy, love, comfort. Yay lang, di kakaptan tayo ijay Biblia. How about the others? Amen? Are we getting the point, mga kapatid? Amen. Okay, so I think we will end in Revelation 2:10. Since we know. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. Kaya sabihin mo din sa katabi mo, agsagana ka. Agsagana ka, kabsat. Even ngayon, may testing sa'yo. Mamaya, may testing. But praise the Lord, and you will suffer persecution for 10 days. Not only for 10 days, it just speaks of plurality. Habang may buhay, may pagsubok. Pero habang may pagsubok, may pag-asa. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Diyos. Oh. But be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. Ito yung sinabi doon sa unang binasa natin. Be faithful even to the point of death, endurance. Endure. Endure. Kung kanita kaabay mo. Endure. Normal titesting. Kahit nga hindi nananampalataya, tinitesting sila ng Panginoon nila. Diba? Tinitesting sila ng God nila, na anumang klaseng God na pinagsisilbihan nila, tinitesting din sila. Mas lalong-lalo na sa atin, na nananampalataya sa totoo, buhay na Diyos. E di mas totoo at buhay ang testing mo, kapatid. Amen? And what is the last phrase? And I will give you the crown of life. Sino ang may gusto ng corona? Amen. Ang corona, kapatid, hindi pinag-aagawan. Ang corona na nanggagaling sa Diyos, hindi pinagkukompetisyonan. We are not in the competition. Are we following? Amen. Hindi mo kakompetensya yung katabi mo. Hindi mo kakompetensya ang pastor mo, kapatid. Hindi mo kakompetensya ang leader mo. Kasama mo yan. Co-labor, sabihin mo. Co-labor. May sinasabi tayong co-teacher, so kapwa mo teacher. So co-servant, kapwa mo naninilbihan. Co-worker, katrabaho mo, o kapwa trabahador, mga ganun. We are the same, co-laborer of Christ in His vineyard through the tribe, free believers in Christ fellowship. Amen? Amen. Let's give a hand clap offering to the Lord.
pray. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na muling nagpaalala, muling nagturo, O Diyos. Ganun din po ay nag-rebuke sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyong binibigay na testings and trials dahil dito kami natututo, nadidisiplina, na patuloy that in every single detail of what we are doing in our decisions, O Lord, na sana po'y laging nakakalugod sa iyo and it pleases you alone, not ourselves or not the world. Lord, we thank you, we give you all the glory. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat. May I give you the